magsimbang gabi. Dahil araw-araw ito eh. Hindi po ito every other Sunday or every Sunday. Kaya minsan natatamad tayo, no? Gawin mo siyang maaga ka, galing sa trabaho mo, pumunta dito sa simbahan para lamang magsimba. Kaya yung iba, ginagawa nilang shortcut. Ang simbang gabi. Lilitaw ngayon, absent ng second day hanggang 8th day. Pero 9th day, lilitaw ulit. Yung sinortcut ang Panginoon. Yung iba naman, 3 gifts. No? Sisimba ngayon, sa kalagitnaan, sisimba ulit. Tapos pangatlo, doon na sa vigil mass na simbang gabi. Pero, yung iba, straight flash. Yan ang magaling. Araw-araw nandito. No? Sa binuklat pala nandito na. Para wabagawan ng upuan sa katedral. No? At talagang araw-araw, bago magsimula maaga-maaga, nandito na. Pero pag sabi ng simbang gabi ng 8:30, natutulog sa upuan. No? Baka kayo yun. No? So mga kapatid, ang simbang gabi is a devotion. No? Sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig po natin na si Kristo ay mayroong kapangyarihan, authority. At ang authority na ito ay nararamdaman din natin doon sa mga itinalaga ng Diyos na mag-manage sa atin, mag-guide sa atin, at i-guide tayo para sa magandang buhay natin. Naranasan natin yan at tayo nag-aaral, yung mga teachers, sila yung ating guide. Binigyan ng authority para tayo i-guide. Ilang mga Katoliko, yung inyong parish priest, yung guide, spiritual director ninyo, or even sa office ninyo, kung sino yung inatasan ng kapangyarihan, sila. Pero sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, sa ating spiritualidad, ang simbahan natin na mayroong kapangyarihan, mag-guide sa atin.